Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Last Man Down, na ipinalabas taong 2021. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang pelikula sa isang matindi at nakakabagabag na sandali. Si John Wood na isang miyembro ng isang piling unit ng Special Forces, ay iniimbestigahan ng kanyang nakatataas na si Colonel Stone. Upang lalong mapilit siya, ang asawa ni John ay banihag, na naging isang personal na bangungot ang interogasyon. Kasabay nito, ang lungsod ng Westboro ay gumuguho sa ilalim ng isang nakamamatay na pandemya ng virus. Sa populasyon na 5,000 katao lamang, 3,000 na ang namatay. Isa pang 1,500 ang naospital, na nag-iiwan lamang ng 500 mamamayan na malayang gumagalaw sa lungsod. Naniniwala si Colonel Stone na sadyang pinayagan ni John ang mga natitirang tao na iyon, na makatakas sa kontrol ng militar. Ipinagtanggol ni John ang kanyang sarili, na ipinaliwanag na nang dumating ang kanyang unit, wala na ang mga sibilyang posibleng nahawaan. Tumanggi si Stone na tanggapin ang paliwanag na iyon. Walang pag-aalinlangan, nagbanta siyang papatayin ang asawa ni John. Desperado na sinubukan siyang pigilan ni John, ngunit wala siyang kapangyarihan, napilitang panoorin ang pagpatay sa kanyang asawa sa kanyang harapan. Kill me instead. I beg you. The time for heroes is over, John. Sa sandaling iyon, nagwakas ang lahat ng kanyang pagkatao. Pagkalipas ng 3 taon, si John ay namumuhay sa kagubatan, nakahiwalay at malayo sa sibilisasyon. Sa loob ng maraming taon, dinadala niya ang bigat ng pagkamatay ng kanyang asawa, habang sinusubukan na mabuhay. Kahit na ang kanyang puso ay sawi, pinapanatili niyang malakas ang kanyang katawan, sa pamamagitan ng pagpuputol at pagbubuhat ng mabibigat na kahoy. Hindi kailanman nawawala sa kanya ang mga alaala, lalo na ang brutal na imahe ni Stone at ng kanyang mga sundalo, na pumapatay ng mga sibilyan ng walang awa. Sa tuwing makakatanggap ang militar ng mga ulat ng mga nahawaan na mamamayan, agad nila itong pinapatay ng walang pag-aalinlangan. Ang pagsaksi sa kalupitang ito ang nagtulak kay John na makialam, at protektahan ang mga inosenteng tao. Sa halip na ituring na bayani, binansagan siyang traidor ng kanyang sariling mga kasamahan. Matapos mapatay ang kanyang asawa, binigyang katwiran ni Stone ang kanyang mga aksyon sa pamamagitan ng pagsasabing nahawaan siya, at kinakailangan ang kanyang kamatayan. Hindi kailanman tinanggap ni John ang kasinungalingang iyon, dahil walang medikal na pagsusuri na ginawa sa kanya. Kasabay nito, naging mapanghinala si Stone kay John sa isa pang dahilan. Tila immune si John sa virus, ang tanging taong kilala na may ganitong malakas na resistensya. Dahil dito, ginawang paksa ng pananaliksik ng mga siyentipiko si John, at ipinadala siya sa isang barko para sa eksperimento. Ang desisyong iyon ay napatunayang isang pagkakamali. Dahil sa lakas na higit pa sa normal na limitasyon, madaling natalo ni John ang mga sundalo at nakatakas. Ang kwento ay bumalik sa kasalukuyan, kung saan tahimik na pinapainit ni John ang kanyang katawan sa tabi ng apoy. Sa puntong iyon, biglang isang sugatang babae ang sumulpot na ikinagulat ni John. Dumudugo ang kanyang tiyan at halos hindi makalakad, bago tuluyang bumagsak sa lupa. Walang pag-aalinlangan, sumugod si John upang tulungan siya. Kinabukasan, nagising ang babae mula sa kanyang walang malay na estado, at agad na nagulat nang napagtanto na siya ay nasa loob ng bahay ng isang estranghero. Sinubukan siyang sabihan ni John at tiyakin na wala siyang balak na masama. Ipinaliwanag niya na ang bala na nakabaon sa katawan nito ay kailangang tanggalin, upang maiwasan ang isang nakamamatay na impeksyon. Dahil walang ibang tao sa paligid na tutulong sa kanya, nag-aatubili ang babae na sumang-ayon. Bago tinanggal ni John ang bala, nagpakilala ang babae, at doon niya nalaman na ang pangalan nito ay Maria. Nang matapos iyon ay dumiretso si John sa pagtanggal ng bala sa katawan ni Maria, at nagulat siya sa kanyang nakita. Ang bala ay naglalaman ng isang tracking chip sa loob nito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni John na si Maria ay isang wanted target, na hinahabol ni Stone at ng kanyang mga tauhan.
Napansin din niya ang isang barcode na tato sa braso ni Maria, na lalong nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Pinayagan ni John si Maria na manatili sa kanyang bahay ng ilang araw, ngunit nilinaw niya na hindi siya maaaring manatiling magpakailanman. Gusto niya ng mapayapang buhay, at ayaw nang makipag-ugnayan kay Stone. Kahit na lumipas ang 3 taon, ginugulo pa rin ng nakaraan si John. Habang nananatili siya roon, sinubukan ni Maria na tulungan siya sa pamamagitan ng pagsibak ng mga kahoy para panggatong, bilang ganti sa pagligtas sa kanyang buhay. Pinigilan siya ni John, at sinabing handa niya itong harapin ng mag-isa. Habang nagtatrabaho si John sa labas at nagbibitak ng kahoy, si Maria ay nanatili sa loob ng bahay na walang magawa. Hindi nagtagal, dumating ang mga hindi inanyayahang bisita. Isang grupo ng mga sundalo ang inatasan na pumunta sa mga nahawaan na mamamayan, ang dumating sa bahay ni John. Noong una, hindi niya sila pinansin, ngunit nang pilit silang pumasok sa loob, nagalit si John at pinatay silang lahat. Matapos harapin ang mga sundalo, bumalik si John sa loob upang tingnan si Maria. Laking gulat niya nang kumilos na ito, binaril ang sundalo gamit ang sandata ni John. Nang matapos ang lahat, isa-isang inihiga ni John ang mga bangkay sa imbakan. Sinundan siya doon ni Maria, kung saan natigilan siya nang makita ang isang malaking koleksyon ng mga baril. Ipinaliwanag ni John na ang mga sandata ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa isang digmaan, ngunit hindi sinasabi kung anong uri ng digmaan ang kanyang inaasahan. Nang magtanong si Maria tungkol sa kanyang susunod na plano, umiwas si John ng sagot at sa halip ay binigyan siya ng isang panlinis, sinabihan siyang linisin ang dugong nakakalat sa paligid ng bahay. Ang kwento ay lumipat sa isang himpilan ng militar, kung saan 2 sundalong nagngangalang Granite at Frank, ang naghihintay sa pagbabalik ng kanilang koponan. Ang kanilang mga tauhan ay dapat sana ay babalik kasama si Maria, ngunit walang senyales na buhay pa sila. Sinimulan nilang isaalang-alang ang pagpapadala ng isa pang unit. Bagamat masama ang loob ni Granite, hinamon niya ang sarili niyang mga sundalo sa isang labanan. Mabilis na naging malinaw na mas malakas siya kaysa sa inaasahan, dahil mas madali niya silang natalo. Di nagtagal, dumating si Paul at galit na kinwestiyon ang kanyang mga aksyon. Ang mga sundalong iyon ay dapat sana ay nasa ilalim ng kanyang pagsasanay, ngunit iniwan sila ni Granite na ganap na natalo. Kasabay nito, nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si John. Alam na ngayon ng mga sundalo kung saan siya nagtatago, at ito ay naglalagay sa kanya sa panganib. Nagdududa rin siya kung paano nakarating si Maria sa kanyang liblib na tahanan. Gayunpaman, dahil walang ipinakitang senyales ng pagiging isang banta si Maria, kalaunan ay pinayagan siya ni John na manatili ng mas matagal. Habang lumipas ang panahon, lumalakas ang kanilang koneksyon. Unti-unting nagbukas ng isip si John at ibinahagi ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa. Naaalala kung gaano kasaya ang kanilang buhay noon, bago nasira ang lahat. Kinabukasan, sinimulan ni John ang pag-set up ng mga depensa. Inaasahan na darating ang mas maraming sundalo, at ang isang labanan na maaaring mangyari anumang oras. Pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, magkasamang naupo sina John at Maria, habang kumakain sa tabi ng apoy. Sa kanilang tahimik na pag-uusap, sa wakas ay isiniwalat ni Maria ang katotohanan tungkol sa bakuna. Ipinaliwanag niya na siya mismo ang bakuna para sa virus. Tumakas siya dahil alam niyang masasamantala ito, habang ang layunin niya ay tulungan ang lahat ng pantay-pantay. Binago ng marinig ito ang lahat para kay John. Biglang naramdaman ni John na napakalaki ng panganib, at nagpasya siyang ayaw na niyang tulungan si Maria. Nagmakaawa si Maria na pag-isipang muli, hindi lamang para sa ikabubuti ng lahat, kundi upang makapaghiganti na rin sa kanyang asawa, at sa huli ay sumang-ayon si John. Sa kaibuturan niya, alam niyang mayroon pa siyang hindi natapos na gawain sa mga taong nagtaksil sa kanya, at kumitil sa buhay ng kanyang asawa. Sinimulan ni John na ihanda ang mga armas na kakailanganin niya. Habang naglilinis ng isang sandata, nagtataka siya kung paano naging mahusay si Maria sa paggamit ng mga baril.
Inamin ni Maria na ang kanyang nakaraan ay kinabibilangan ng armadong pagnanakaw at isang dekadang pagkabilanggo. Kinabukasan, nagsimula silang magsanay. Tinuruan ni John si Maria kung paano bumaril ng may layuning pumatay, isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Hanggang ngayon, baril lamang ang ginamit niya para takutin ang mga tao. Nang araw ding iyon, isa pang grupo ng mga sundalo ang dumating sa bahay ni John. Gaya ng dati, wala silang ideya na ang lalaking kanilang kaharap ay ibang-iba na. Nang pumasok si John sa imbakan, palihim siyang sinundan ng mga sundalo, sa paniniwalang wala siyang alam. Gayunpaman, isa itong malaking pagkakamali, dahil naghihintay na si John sa kanila. Nagpaputok siya sa kanila, na agad na ikinamatay ng 2 sundalo. Nataranta ang huling natitirang sundalo at binihag si Maria, sa pag-aakalang mag-alangan si John. Sa halip, walang pag-aalinlang ang gumanti si John, at pinatamaan ang binti ng lalaki. Nakawala si Maria, at habang palabas si John ng barn na nakabunot ang kanyang pana, agad na napatay ang sundalo. Pagkatapos ng pag-atake, sinabihan ni John si Maria na maghanda, dahil hindi titigil ang mga tauhan ni Stone hanggat hindi sila mahuli o mapatay. At totoo nga, sinimulan ni Stone at ng kanyang mga puwersa na tipunin ang kanilang mga kagamitan, upang maglunsad ng isang ganap na pagsalakay. Tumanggi si John na umatras, at sinandatahan niya ang sarili ng lahat mula sa mga palaso hanggang sa mga granada. Naglagay si Maria ng gasolina sa lupa, handang sunugin ang sinumang sundalong dadaan. Lubos silang naging handa sa darating na labanan. Pininturahan ni John ang kanyang mukha, ginawa ang kanyang sarili na isang mabangis at handa na sa digmaan. Pagkatapos nito, pinakuha ni John si Maria ng tubig, alam na malapit nang maging matindi ang sitwasyon. Ngunit nang makarating si Maria sa ilog, biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga sundalo at tinutukan siya ng kanilang mga armas, at mabilis siyang nahuli. The target is finally in our hands. Maya-maya lang, sumugod si John ng walang babala at pinatay silang lahat. Bumalik si John sa bahay at nanatiling alerto, alam na ang pag-iwan dito ng walang bantay ay magpapahintulot sa mga kaaway na makalusot ng hindi napapansin. Totoo sa kanyang hinala, maraming nanghihimasok ang nagtangkang magtago sa loob ng bahay, at agad silang pinatay ni John nang matagpuan niya ang mga ito. Sa ibang lugar, nabunyag na buhay pa si Frank, at agad niyang iniulat kay Stone ang mga nangyari. Sa puntong ito, hindi pa rin alam ni Stone na ang tinatawag na karpintero ng kanyang mga tauhan ay si John, kaya patuloy niya itong minamaliit. Balik sa bahay, patuloy na nilipol ni John at Maria ang mga umaatake, na tila walang katapusang lumilitaw. Sa gitna ng kaguluhan, biglang inambush si Maria ng isang babaeng sundalo. Habang abala si John sa paghahanap ng iba pang mga nanghihimasok, napilitan si Maria na ipagtanggol ang sarili ng mag-isa. Sa halip na makipaglaban ng malapitan, matalino siyang umasa sa kanyang sandata upang mabuhay. Samantala, inutusan ni Stone si Granite at ang natitirang mga sundalo, na hulihin si Maria at patayin ang karpintero. Dahil dito, mas maraming sundalo ang nagsimulang dumagsa sa lugar. Sa kabila ng pagiging mas kaunti sa bilang, tumanggi sina John at Maria na magtago. Lumantad pa nga si Maria, alam niyang napakahalaga niya para patayin. Really just one man. Seems like a special forces soldier to me. The efficiency, the way he kills. Then why the axe? Probably wants to make it personal. Hindi nagtagal ay nakarating kay Stone ang balita, na natatalo na ang kanyang puwersa. Lumalala ang kanyang pagkadismaya,
habang sinusubukan niyang alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng karpintero. Habang nangyayari ito, maayos na naganap ang plano sa labanan nina John at Maria. Sa pamamagitan ng pagtutulungan nilang dalawa, sunod-sunod na natalo nila ang mga sundalo ni Stone. Matapos harapin ang huling grupo, binalaan ni John si Maria na kailangan nilang tapusin ang laban bago lumubog ang araw. Nang dumilim na ang kagubatan, ang pag-usad ng labanan ay nangangahulugan ng tiyak na pagkatalo ng mga sundalo. Lalong hindi natatahimik si Stone, dahil hindi bumabalik ang marami sa kanyang mga tropa. Isang unit na lamang ang natitira sa larangan. Nang sandaling tumahimik ang lahat, lumapit ang grupong iyon sa bahay ni John. Sa loob ay natuklasan nila ang isang silong na puno ng mga bangkay ng mga sundalong nasawi. Habang binababa ng tatlo ang kanilang bantay, biglang lumitaw si Maria at binaril sila. Samantala, bumalik si John sa kagubatan upang tapusin ang paglilinis sa lugar. Mula sa kawalan, inatake siya ni Frank mula sa likuran. Naglaban ang dalawa sa isang brutal na labanan, at sa wakas ay natalo si John. Ngunit hindi lamang si John ang nasa panganib, dahil napapaligiran din si Maria ng mga bagong dumating na sundalo sa ilalim ng pamumuno ni Stone. Siya ay binaril at bumagsak, at mabilis na kinontrol ni Frank ang sitwasyon, binihag si Maria at kinaladkad sa isang underground tunnel. Kasabay nito, nakatanggap si Stone ng balita na nahuli at inilayo ni Frank si Maria. Dahil alam niya kung gaano kahalaga si Maria, sumabog sa galit si Stone at pinatay agad ang mensahero. Inutusan ni Stone si Granite na kumilos agad at hulihin si Maria, at patayin sina John at Frank, dahil sa kanilang pagtataksil. Samantala, nawala si Frank sa madilim na lagusan, desperado na naghahanap ng daan palabas. Sa puntong ito ay biglang lumitaw muli si John. Naniniwala si Frank na patay na si John, ngunit muling pinatunayan ni John na halos imposible siyang patayin. Naglaban muli ang dalawa, at ang huling labanan na ito ang nagtulak kay John sa isang walang humpay na galit. Sa huli, napilitan si Frank na kilalanin ang lakas ni John, at siya ay napatay. Hindi nagtagal, nagkamalay si Maria at hinimok si John na tumakas kasama niya. Ngunit dumating si Granite at ang kanyang mga sundalo, kaya wala silang ibang magawa kundi harapin ang sitwasyon. Habang nauubusan na ng bala, naghanap ng masisilungan sina John at Maria, at natuklasan ang isang nakatagong silid na nag-aalok ng pansamantalang proteksyon. Sa kabila nito, pinili ni John na patuloy na lumaban at sinabihan si Maria na manatiling nakatago. Nag-atubili siya noong una, ngunit wala ng ibang pagpipilian. Naghanap si John ng landas pabalik sa ibabaw, nahihirapan sa dilim sa ilalim ng lupa. Nang sa wakas ay lumabas siya, naghintay na sa kanya si Stone at ang kanyang mga sundalo. Gaya ng dati,
Nagtagal si Stone sa pagsasalita bago nagtanong. Pagkatapos nito, tinanong niya kay John kung nasaan si Maria. Tumugon si John sa pamamagitan ng pagsasabing pinatay niya na si Maria, ngunit tumanggi si Stone na paniwalaan ito. Alam niyang hindi kailanman papatayin ng kanyang dating kasamahan na si John ang isang inosenteng tao. Kumbinsido na nagsisinungaling si John, inutusan ni Stone ang kanyang mga tauhan na pahirapan siya, hanggang sa ibunyag niya ang lokasyon ni Maria. Gayunpaman, nanatiling tahimik si John, itinulak si Stone sa pagkadismaya. Dahil naubos na ang kanyang pasensya, inutusan ni Stone ang kanyang mga sundalo na patayin si John. Sa halip na sumuko, hinamon ni John si Stone, na lumaban sa kanya ng mag-isa. Tinanggap ni Stone ang hamon, tiwala na masyadong mahina na si John para mabuhay. Tiyak na sa kanyang tagumpay, patuloy na minamaliit ni Stone ang kakayahan ni John. Dito ay muling pinatunayan ni John na mas mahirap siyang patayin, kaysa sa inaasahan ng sinuman. God! Turn around. Sa kalaunan, ang mayabang na colonel ay namatay na sa wakas. Sa kanyang pagkamatay, nakatanggap si John ng pasasalamat mula kay Granite, na matagal nang gustong pamunuan ang unit at hindi na matiis ang pamumuno ni Stone. I was planning to do that myself. Thank you for saving me the trouble. Gayunpaman, napagpasyahan niya na hindi pa rin maaaring pahintulutang mabuhay si John. Nang malapit ng barilin si John, biglang lumitaw si Maria na may hawak na 2 granada, nagbanta na pasabugin ang mga ito. Pagkatapos ay pinili ni Maria na isuko ang kanyang sarili kay Granite sa isang kondisyon, na dapat ay maligtas si John. Pumayag si Granite sa kondisyon, dahil si Maria ang tunay nilang kailangan. Kinuha nila si Maria, at walang magawa na pinanood ni John habang papalayo ang mga ito, sakay ng helicopter. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nanumpa na hahanapin niya si Maria. Sa huling eksena ng pelikula, ipinakita ang isang flashback kay Maria, na kumuha ng 3 vial ng kanyang dugo. Sumulat din siya kay John, at hiniling dito na ibigay ang dugo sa mga taong lubhang nangangailangan nito. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.